Binayo ni Adebayo ang Wizards para sa 83 points. Nalagpasan niya ang record ni Kobe bilang second sa all-time list na may pinakamataas na punto sa isang game. 83 points ang ginawa ni Adebayo na second na kay Wilt. Binrake din ni Adebayo ang record ng may pinakamaraming free throw sa isang game, 43 attempts. Na-break din ni Adebayo ang franchise record ng Miami Heat na mayroong most points sa isang game kontra kay LeBron versus Bobcats noong 2014 na mayroon siyang 61 points. Na-break din ni Adebayo ang record ni Victor Wembanyama na mayroong pinakamabilis na 50-point game. Sa loob yun ng 26 or 27 minutes, kay Adebayo nasa 25 minutes lang din. Na-break din ni Adebayo ang record sa may pinakamabilis na 50-point game kay Victor Wembanyama. 26 or 27 minutes versus Wizards din yun. Ang kay Adebayo within 25 minutes, parang first quarter pa lang mahigit 30 points na ang nagawa niya. May total si Adebayo na 83 points, 9 rebounds, 3 assists, 2 steals, 2 blocks at 5 turnover. Buti nga hindi naglaro si Anthony Davis. Malamang dalhin niya habang buhay yun. At siya malamang ang pumalit na Jalen Rose. Dahil ang report, i-re-evaluate talaga si AD after 2 weeks since March 5. Meron pang natitirang mahigit 1 linggo bago siya makapaglaro. Based naman sa mga fans, sino kaya ang papalit na Jalen Rose para dito kay Bam Adebayo? Ang bumantay kasi kay Kobe dati si Jalen Rose kaya siya naka 81 points. Pero ang alam ko meron pang isa doon, si Morris Peterson. Ang tinatag ngayon ng mga fans na Jalen Rose ni Adebayo ay si Alexander Sarr or si Alex Sarr. Base kasi sa breakdown, na-iskora ni Adebayo si Alex Sarr ng nasa 45 or 50 points. Kasama doon na si Alex Sarr ang primary target ni Adebayo pagdating sa defense. Si Alex Sarr kasi ang primary at secondary defender ni Adebayo. Kaya buti hindi naglaro si Anthony Davis. Marami din mga NBA player na natuwa sa ginawa ni Adebayo tulad ni KD na hindi nakapag-tweet kasi may laro din sila. Ang sabi na lang niya sa interview, pag-uusapan ng matagal na panahon hanggat walang nakaka-break din ng record niya. May mga fans naman na hindi natuwa kay Adebayo dahil binrake niya ang record ni Kobe. Kasi nga, ang kalaban Wizards at nakakahiya di umano na binrake nitong si Adebayo ang record ni Kobe at foul baiting pa dahil 36 out of 83 points nitong si Adebayo galing sa free throws. So mga fans ang may sabi niyan na hindi legitimate na 80-point game kay Adebayo. May comment pa nga ako nababasa doon na wag makikita ni SGA yung stat sheet kasi kaya niyang gawin yung multiple 80 points dahil sa free throws. Sa mga write-ups at analysis, mostly ang tinuro talaga doon free throws ni Adebayo. Parang over the limit na. Kaya pinagtalunan pa online kung legit or fluke yung ginawa ni Adebayo na 83 points. Dahil hindi naman threat si Adebayong umiscore ng 50, 60 or 70 points sa isang game. Kaya nakapitalize lang talaga ni Adebayo yung pagkakataon na kalaban nila yung Wizards. Pero mas maaalala itong si Bam Adebayo kumpara sa ibang mga player na nag-champion. Wala siyang ring or championship ring pero meron siyang malaking kontrata na may dadating pa at hindi siya makakalimutan dahil sa kanyang 83 points. Dahil yun ang susubukang i-break. Based naman sa ibang mga fans na pinagtanggol din si Adebayo, at least yung 83 points niya totoong nangyari. Hindi katulad di umano ng kay Wilt. Wala kasing footage or kahit anumang data doon, nasunog di umano. Part kasi yun ng conspiracy na talagang nakalagay na yung record na 100 points ni Wilt sa mga stat sheet at record books. Siguradong may maswerte naman sa Las Vegas na tumama ng malaki. Yun lang naman kasi yun. Isang franchise lang din naman yung hindi masaya sa 83 points nitong si Adebayo, ang Lakers. Binusya ng mga fans ng LA nang malamang na break ang 81 points ni Kobe. Pero panalo naman ang Lakers kontra sa Minnesota. 3 sunod nang tinalo nila itong Minnesota ngayong season. Dati ang mga kataga no LeBron no problem, pero ang nangyari no LeBron big solution para sa Lakers kasi nga siya ang binabanatan ngayon ng media na nagiging problema ng LA. At pangalawang beses or pangalawang sunod nakatalo ng contender na team itong Lakers nang walang LeBron. Big decision di umano sa Lakers kung ibabalik ba si LeBron sa starting unit nila. Nasa 10-2 record pa ang Lakers ngayon kapag magkasama si Reeves at si Luka na walang LeBron. Meron pa silang 3-0 versus Minnesota. 2 games kasi doon, Austin Reeves at Luka lang ang meron. Meron pang isang game na si Austin Reeves lang at siya pa yung nakakuha dati ng game winner.
Sigurado marami kasi magagalit sa comment section pero based sa record at sa stats, mas better yung love team ni Luka at nitong si Austin Reeves kapag silang dalawa lang yung magkasama or duo sa loob ng court. Biglang nabuhayan pa si DeAndre Ayton versus Minnesota. Pangalawang games niya ulit after niya magkaroon ng tampo. Injury sa tuhod versus Denver Nuggets. Nasa 14 points at 12 rebounds si Ayton. Si Luka naman at si Reeves may combine na 62 points. Tig 31 silang dalawa. Triple-double pa si Luka na meron 31 points, 11 rebounds at 11 assists. Si Reeves naman bumalik na sa dati, 31 points, 7 rebounds at 8 assists. Second straight na games ni Reeves na meron siyang 20 or more points. Parang bumalik lang din dati ang sitwasyon ni Luka nung nasa Dallas pa siya, nung may kasama siya dating Jalen Bronson at may kasamang Kyrie Irving. Ito kasi yung hinahabol na setup ng Lakers para kay Luka at iniintay nila for next season na makapag-build ng parehong lineup katulad sa Dallas. Nasa momentum pa ang Lakers na parang unstoppable si Luka at si Reeves. Big margin kasi ang panalo ng Lakers kontra sa tatlong nakalaban nila na walang LeBron. Dahil naman sa 3 straight na panalo ng Lakers, umakyat sila sa standing. Nasa kanila pa ang tiebreaker kontra sa Nuggets at sa Minnesota. Kaya pa nila maka-top 3 ng standing. Sunod na kalaban pa nila Bulls, tapos susundan ng Nuggets bago makaharap ang Rockets ng dalawang sunod. Big decision ng LA kung susubukan nilang walang LeBron sa lineup. Based naman sa mga write-ups, nagkakaroon ng freedom sa offense yung mga player. Galing din naman kasi kay Bam Adebayo na parang 2 hanggang 3 plays na lang yung ginagawa ngayon ng mga teams. Isa pa, nagiging open din itong si DeAndre Ayton sa Lakers. Meron siyang freedom.